Praise God. Lord God, thank you, Jesus. Sige po, sabay-sabay po nating basahin ang ating text for tonight. Zechariah 1:3. Sabi po rito, therefore, say to them, that says the Lord of hosts, turn to me, declares the Lord of hosts, that I may return to you, says the Lord of hosts. Hallelujah. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah. We praise you, O God. Hallelujah. We magnify your name, Lord Jesus. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Dakilain natin siya. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tapat, hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Hallelujah. We praise you. Thank Him tonight. Come on, church. Worship Him. Oh, we worship you, O Lord. We worship you, O God. Hallelujah. King of kings and Lord of lords. Hallelujah. We praise you, O God. We praise you, O Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay po na dakila ka, O Diyos. Hindi ka po nagbabago noon, ngayon, magpakailanman, Lord God. Thank you for this opportunity that you have given us, Lord God, to once again gather together in your name to worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah. We will worship you in unity, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po na itataas ka namin sa aming kaligitnaan, Panginoon. Wala na pong ibang maitataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo, pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, Lord God. As we ponder upon thy word, O God, let your Spirit teach us tonight. Let your Holy Spirit teach us tonight. Be our teacher, Holy Spirit, that we may understand the depths of your words, that we may understand the magnificent of your word, Lord God, the mysteries of your word, O God. We thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God. Thank you so much. We praise you. We magnify your name, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Sige po, makaupo po na po kayo. Mainit na gabi. Hallelujah. Mainit, kaya binuksan ko yung ating electric fan. Batiin po natin ang bawat isa. Hallelujah. Yung katabi nyo, sabihin nyo, I love you with the love of the Lord. Yan. Thank you, Jesus. Sa likod, sa harap. Naririnig po ba tayo sa Zoom? Okay po tayo? Thumbs up po kayo dyan. Okay po kayo dyan? Naririnig po ng maayos. Binabati po natin yung mga kapatid natin. Nagbabalik si Brother Kerwin. Tama ba? Kelly, yun. Kay yung natandaan ko. O yan, yung kapatid natin. Nakasama natin yan sa anniversary. Praise God. Hallelujah. Amen. Kamusta po kayong lahat? It's nice to be back. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. It's an opportunity once again to speak before you. Isang buwan din po ako nawala sa pulpito. At ngayon po ay nagbabalik po tayo. Amen. Ang ating pong pag-aaralan for tonight ay pinamagatan ko pong I shall return. Okay ba? Para si MacArthur. I shall return. Tama-tama, ano po? Kasi bumalik po ako, ano? Alright. Ang topic po natin is restoration of relationship with God. Panunumbalik ng ating relasyon sa Panginoon. May mga pagkakataon po na naliligaw tayo ng landas, di ba? May pinagagawa ang Panginoon pero hindi natin ginagawa. Merong kalooban ng Panginoon ngunit hindi natin ginagawa. Ngayon po sa gabi itong pag-aaralan natin ay dapat tayong manumbalik sa kalooban ng Panginoon. Bago yan, magkaroon po tayo ng isang introduction, isa pong story. Ito po ay galing dun sa aking share na Pilgrim's Progress. Sino po nakapanood na? Amen. Ayun, yung iba, hindi kayo sumusunod, ha? The joke lang po. Pag may time kayo, please watch. Maganda po yung pelikula or yung movie. In one section of John Bunyan's Pilgrim's Progress, Christian and Hopeful, si Christian at si Hopeful, mga karakter po yun dun sa kwento, no? Dun sa palabas, are walking in the King's Highway to the Celestial City. Papunta sila kasi pupuntahan nila yung Celestial City, yung heavenly place. Itong si Christian at saka si Hopeful, magkasama sila. Okay? The path once smooth and easy becomes rough and hard. Parang buhay Kristiyano, di ba? Minsan, parang andali eh. Tapos, kapag ikaw ay tumatagal sa Panginoon, parang pahirap ng pahirap ah.
Ganun din yung kwento. Ito po yung istorya ng kwento, yung idea ng kwento eh. The path once smooth and easy becomes rough and hard, then they come to an attractive place. Minsan parang gusto kong mag-shortcut Parang gusto kong gawin itong bagay na naisin ko, ng kalooban ko. Sabi dito sa attractive place called bypath meadow, which is, ang ibig sabihin po ng bypath meadow sa story, sa theology, is self-righteousness. Napunta sila sa sariling gawa, self-righteousness. They climb over a fence into meadow and new path becomes easy again. Umakyat daw sila. Anong nangyari? But only for a time. Naging easy lang sa for a time. Soon the path became rugged and steep. Ganon minsan una parang madali Ganon din sa kapag nag-shortcut ka, pagka ginawa mo ng sarili mong self-righteousness, parang madali. Pero mas matindi pala. Nahirap yung dadaanan mo. Naging steep and rugged. A terrible storm breaks overhead. Itong story po kasi na ito po from the original book, hindi doon sa, kaya medyo mayroon siyang difference ng konti doon sa movie. A terrible storm breaks overhead. Nagkaroon ng storm. Kasi pumunta nga din sila doon sa bypath meadow. Exhausted by the effort to continue, Christian and Hopeful lie down and fall asleep. Nakatulog tong si Christian at saka si Hopeful. Anong nangyari sa kanya? Lie down and fall asleep. Suddenly, they are awakened by the owner of the meadow. Sino ang owner of the meadow? The giant of despair. Isang mag-asawang higante. Ang pangalan ay Giant of Despair. Anong nangyari? Who drags them into the house of that doubting castle. Dinala sila saan? Sa doubting castle. Yung Giant of Despair daw nakatira sa doubting castle. Actually, yung mga idea rito, talagang totoo sa ating buhay Kristiyano. And throws them into a dungeon where he taunts them, beats them, and starves them. Ginutom sila, pinarusahan sila, provoking them to end their life. Yung giant despair, ganun ang ginagawa sa atin, mga kapatid. Ano lang nangyari? Binibit sila hanggang tapusin mo yung buhay mo. Ikaw, hindi ka niya tatapusin, hindi ka niya papatayin ni giant despair. Ikaw ang papatay sa sarili mo. Kasi doon ka sa doubting castle na hindi nakikita niyo po yung idea. Beats them and starves them, provoking them to end their life. Hurt and confused, they despair. Nalungkot sila nawalan sila parang nawawalan na sila ng pag-asa. Finally, Christian and Hopeful begin to pray. Nanalangin sila. Then Christian remembers that he is carrying in his pocket the key called promise. Meron daw siya palang daladalang susi. Nasa kanya lang pala yung susi. Doon sa pelikula, sa puso niya lumabas yung susi. Pero ito sa pocket niya doon sa libro Quickly, he uses it to open the door. Kasi nga, nasa dungeon sila, nasa kulungan sila. And then the gate of the castle, freedom. Soon they were on the king's highway again. Are you doubting, filled with despair? Perhaps somewhere along the line, you choose to leave God's will to enter some pleasurable bypath. Minsan, nakapasok tayo sa lugar na parang masaya to, masarap sa aking flesh. Sa pakiramdam ko, masarap to, masaya to. Pero wala pala tayo sa kalooban ng Panginoon. Okay? God's will to enter some pleasurable bypath. If so, come back to Jesus, confess your sin, accept His promise of forgiveness, return to the right path. Sabihin nga natin, return to the right path. Sabihin natin, I shall return. Yeah. Okay, galing po yung kwento na yun sa Our Daily Bread, pero kinuha sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan. God wants us, all of us, to return to Him. Kalooban ng Diyos yan Naliligaw ka ng landas, kapatid. Nawawala ka sa plano ng Panginoon sa buhay mo, dun sa kanyang naisin sa buhay mo. Gusto ko niyang bumalik, kapatid. Nais ka niyang bumalik. There are two kinds of people returning to God. First is unbeliever returning to God. Dalawang uri daw ng taong nagre-return sa Diyos. Una, unbeliever returning to God. Pangalawa, believer na nagkasala, bumabalik sa Panginoon. So yan po yung uunawain na along the sermon, isipin natin yung dalawang uri ng tao na yan. Kung saan ba ako ron? Okay? Kung saan ba ako ron? Ako ba isang unbeliever? Paano malaman na unbeliever ka? Kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay ka mamayang gabi. Ibig sabihin nun, wala ka pang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Wala ka pang kasiguraduhan kung saan ako pupunta pag namatay ako mamayang gabi. If you die tonight, where would you go?
Sa heaven o sa hell. Dapat you should know and you should be sure of it. Amen. Amen. Number one, these are the things that we need to understand. Number one, invitation to return to God. Okay? Mayroong imbitasyon ang Diyos eh. Amen? The cause of separation, bakit ba na tayo naghiwalay? Okay, yung number one point natin. The reason of separation is no other than transgression. The reason for separation is no other than transgression. Anong sabi ng Biblia? Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have what? Anong sabi? Have what? Your iniquities, your transgression, your sins have separated. Ano pa? You from your God, your sins have hidden His face from you so that His will not hear. Sometimes we are saying, Lord, nasaan ka? Where are you, Lord? Parang ang layo-layo ng Diyos. Sa katotohanan, mga kapatid, tayo ang lumalayo sa Panginoon. Hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nais ka ng Panginoon pumunta sa tuwid na landas, ang ginagawa mo, pasuray-suray. Nakainom yata. Pasuray-suray. Are you listening, mga kapatid? Amen. Kung saan-saan tayo pumupunta, nagso-shortcut. Oy, masaya dito ah. Masarap dito ah. Dito kasi pumupunta yung mga kaibigan ko, dito na lang ako pupunta. But God wants you to go to the right path, to the straight path. Christian life is a long journey. Ang buhay Kristiyano ay isang mahabang biyahe, mga kapatid. Mahabang takbuhin. Amen, mga kapatid. It's a long journey. The enemy will use many things to sway us from the right path. Maraming gagamitin ng mga kaaway, mga kapatid. Pwede niyang gamitin ng mga kamag-anak natin, ang trabaho natin, ang mga tinatangkilik natin sa buhay, such as worldliness, pride, immorality. Reminder, what truly matters is not what is held in the hand, but what is held in the heart. Kasi naliligaw tayo ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Ito yung naisin ng Panginoon. Napupunta ka, kumakaliwa ka, kumakanan ka. Bakit? Kasi nabubulagan tayo ng kagandahan ng mundong ito eh. Pride, pleasure, fame. Andiyan kayo, mga kapatid? Worldliness, money. Hindi masama ang money, pero love of money, nagkaka-problema, mga kapatid. Tandaan natin, kapag ka nagiging ganun tayo, minamahal ko ba ang mundo, ang bagay na nasa mundo? Nawawala na ako sa naisin ng Panginoon. Ito, tandaan niya natin, mga kapatid. What truly matters is not what is held in the hand, but what is held in the heart. Kung ano yung nasa puso, yung pag-ibig ng Diyos, kapayapaan. Okay, may pera ka nga, wala ka namang kapayapaan. Ang yaman mo nga. 3 ang kotse mo, may Ferrari, may Porsche. Ang dami, lahat na ng branded na sasakyan. Meron ka, may bahay ka, may mansion ka. No? 16 bedroom, talaga naman mansion eh. Sorry. Basta sana all ah. Meron ka nga ganun pero walang kapayapaan. Kaya nga, what matters most is not what is held on the hand, but what is held in the heart. Kung ano yung nahahawakan ng puso natin, pag-ibig, kapayapaan na nagmumula, joy. May kaligayahan tayo. Wala ka, tuyo nga ang ulam mo, ang saya-saya mo naman. Sardinas nga ang ulam mo, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kapatid, kesa naman, hindi ko sinasabing masama yung kayamanan. Okay yun, pag binigyan ka ng Panginoon at kaya mo pa rin kontrolin. Pero kung meron kang gano'n, wala ka namang joy, what is the sense? Are you listening? Nandiyan kayo, mga kapatid? So, not held in the hand, but what is held in the heart. Christians are no longer a sinner but still commit sin. We need God's forgiveness to restore our relationship with God. Kasi nga, dalawa yung uri ng tao yung pinag-aaralan natin. Unbeliever, believer. Kung believer ka, nalalayo ka ng landas sa Panginoon. Ano sabi rito, mga kapatid? God can forgive you. Forgiveness is there. God promises forgiveness. Natatanda si Christian doon sa pelikula, mga kapatid. Meron pala siyang susi. Ang susi ay promise of God of forgiveness. That He will forgive you. Okay, nagkasala ka. Nadapa ka.
Mananatili ka bang nakadapa? Hello, mga kapatid. Nalublob ka sa putikan, magsiswimming ka na? Hindi, mga kapatid. Stand up. Return. Amen? Christians are no longer sinner but still commit sin. We need God's forgiveness to restore our relationship with God. Kaya nga dalawang uri ng forgiveness eh. Ano yung uri ng forgiveness? Una, yung tinatawag na judicial. Anong ibig sabihin ng judicial? Judicial forgiveness brings us into a right relationship with God. If you are a sinner, kapatid, and you don't have relationship with God, you are an unbeliever, sabi ng Biblia, you need a judicial forgiveness. Kailangan mapawalang sala ka sa iyong mga kasalanan. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Romans 3:23, for all have sinned, nagkasala, fall short of the glory of God, and are what? Justified. Ibig sabihin, pinawalang sala. Anong ibig sabihin ng justified from Greek word? Dikaio. To declare, pronounce one to be just, righteous, or such he ought to be. Wala ka daw kasalanan. Dikaio. Yung holiness, dikaio sunay. Yung righteousness, dikaio sunay. Yung dikaio, mga kapatid, ibig sabihin, you are justified. Parang walang kasalanan. Efren, Imperio Rey, dalawa, Reyes eh. Pinagsawa. Acquitted. Di ba? Acquitted ba yung sinasabi ng judge? Hindi ko alam eh. Di ba? Magdideclare siya, wala kang kasalanan. Ito, dineclare ka, walang kasalanan. Bakit? Because of your faith in the Lord Jesus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Relationship to God is restored. Nanumbalik yung relationship mo sa Panginoon from a sinner to God's child. Nakita niyo yung restoration? You return from what? From being what? Sinner to become child of God. Amen? Pangalawang forgiveness ay yung tinatawag na parental forgiveness. Ito ang kailangan ng mga believer. Yung una, judicial forgiveness, yun yung kailangan ng mga unbeliever. Amen? Andiyan kayo? Ito, may konting pag-aaral tayo eh. Parental forgiveness is the ongoing forgiveness. Okay, Christian ka na. Justified ka na eh. Pinawalang sala ka na, hindi ka na mapupunta sa impyerno, mapunta ka na sa langit eh. Ang problema, nagkakasala. Taas ang kamay ng hindi nagkakasala. O, nagkakasala ka na. Bakit? Nagsisinungaling ka na pag sinabi mong hindi po ako nagkakasala. Daig mo pa si Kibuloy kasi hindi nagkakasala si Kibuloy. You know what, Ed? Para ka ng si Kibuloy. So, anong kailangang forgiveness mo? Judicial ba? Andiyan pa ba? Nakakasabay kayo, mga kapatid? Judicial ang kailangan mo, believer ka na? Hindi, parental. Kasi ano ba ibig sabihin ng parental? Parental forgiveness is the ongoing forgiveness we receive from God as our Father. Kanina, acquitted ka, forgiven ka. Kaya nga sabi ng Biblia, you are saint. You are no longer sinner. You are justified. You are forgiven. That is judicial forgiveness. Now, nagkakasala ka bilang Kristiyano, anong forgiveness ang kailangan mo? You need parental forgiveness. Nagkasala ka sa tatay mo. Amen? Andiyan pa ba kayo? Nakikinig kayo, mga kapatid? Tumingin ka ng bagay na hindi dapat tignan. No? No, nagkasala ka, Panginoon, patawarin niyo po ako. Amen? Andiyan kayo, mga kapatid? Nakikinig kayo? So, anong kailangan natin gawin? Sabi ng 1 John 1:8 and 9, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Pag sinabi mo wala po akong kasalanan, hindi po ako nagkakasala, Christian na po ako, perfect na ako. Wow. Perfect na po ako, Christian na po ako eh. Anong sabi rito? Deceive ourselves. Niloloko mo yung sarili mo. And the truth is not in us. Pero if we confess, everybody say confess. Hindi sa pare magkukumpisal. Ano? If you confess your sins, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Patatawarin ka ng Panginoon. Amen. Anong pangako ng Diyos? Patatawarin ka. Ang problema sa atin, parang hindi natin alam yung pangako ng Diyos na patatawarin tayo. Ayaw nating lumapit sa Diyos. Nagkakasala ka, nananatili kang nagkakasala. Hindi mo alam, gusto kang patawarin ng Panginoon. Gusto kang bumalik ng Diyos sa Kanya, manumbalik sa Kanya, nanlalamig ka na. Hindi ka nakagaya ng dati. Abay, bumalik tayo sa Diyos.
Amen? Anong ibig sabihin ng confess? Sabi dyan, it means to agree, to admit, to acknowledge. For example, admit or declare one's self guilty of what one is accused. So, ibig sabihin pala, para patawarin ka ng Diyos, ng parental forgiveness, kailangan mong mag-agree sa Diyos na kasalanan yung ginagawa mo. Nandiyan kayo mga kapatid? Pag hindi ka nag-a-agree sa Diyos na kasalanan yung ginagawa mo, pag hindi mo ina-admit, ibig sabihin nagmamatigas ka. Yun yung pride. So, Pride Month. Hindi kasalanan to. Itong nararamdaman ko kasi likas to sa amin. Member ako ng federasyon. Natural lang yung pakiramdam ko na ito. Likas. Hindi ka nag-a-agree sa gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kasalanan. Ang mamuhay ng ganon. Nagkakaroon ng pag-ibig at apid sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ano sabi ng Biblia? Kasalanan. Ikaw, hindi. In love, love lang yun eh. Love wins. Sabi nila, love wins eh. You are not agreeing with God. Kaya pag sinabing confess, you should agree with God that this is sin. Magpapakumbaba ka, Lord. Ina-admit ko po. Nag-a-agree po. Kaya agree. Yung ibig sabihin ng confess. Hanggat hindi mo inaamin na kasalanan yung ginagawa mo, walang parental forgiveness. Andiyan kayo mga kapatid? Naintindihan natin? Unbelievers note, when we children of God admit our sin through confession, our parental relationship with God is restored. Pero, unbelievers cannot be restored through confession. Okay, unbeliever ako. Wala akong pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ko alam kung saan ako pupunta pag namatay ako. Maliligtas ka ba ng confession? Aaminin mo lang yung kasalanan mo? Hindi. Mga kapatid. Unbelievers cannot be saved, cannot be restored through confession. They ought to believe in the Lord Jesus Christ. Kailangan mo ng palataya sa Panginoon. Kailangan mo ng judicial forgiveness. Amen. God genuine desires restoration. Gustong-gusto ni Lord na ma-restore eh. Ma-restore ka sa Kanya eh. Nandyan lang siya, faithful siya eh. Kaya nga He's a faithful God. He's God of love. God is love. Nandyan lang siya eh. Nag-aantay lagi sa ating mga kapatid. So God genuinely desires restoration. Bakit? God is love. Sabi ng Micah 7:18, who is God? Sabay-sabay natin basahin. Who is God? Pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of His inheritance. He does not retain His anger forever because He delights in steadfast love. Sabi mo sa katabi mo, God loves you. Nag-aantay lang si Lord sa iyo. Mahal ka ni Lord eh. Kapatid, sino man sa atin nakikinig ngayon, mahal ka ng Panginoon. Gusto ka niyang bumalik sa Kanya. Ano man yung nangyayari sa buhay mo, maaaring nandito ka physically, pero spiritually ay nagliliwaliw ang espiritu mo. Nandun sa cloud 9. Nandun sa Boracay. Maaring gano'n, kapatid, you are here physically, but layo ang iyong espiritu sa Panginoon. Amen? Our God is God of another chance. Take note, not second chance. Our God is a God of another chance. Bakit? Kasi yung second chance, binulo mo pa rin eh. Alam mo kapatid? Yung second chance, binrake mo pa rin. Binigyan ka ng Panginoon. O nagkasala ka, binigyan ka ng Panginoon another chance. Nagkasala ka pa rin eh. Kaya nga, not just second chance, but another chance. Actually, kung ikaw yung parent, tapos ganun yung ginagawa pa ulit-ulit, magagalit ka eh, di ba? Naintindihan natin? God is God of another chance. God is not only the God of second chances, He is the God of many chances. Sino dito ang ilang chance na binigay ng Panginoon? Umamin kayo. Pinatawag ka ng Panginoon sa Lord, patawarin niyo po ako sa ginawa ko. Naging mapagmataas po ako sa aking kapwa, sa aking kapatid. Niyurakan ko ang kanyang pagkatao. Talaga naman, ano?
Patawarin niyo po. Isang linggo lang nakakaraan, ganun ka na naman. Matapobre ka na naman. Di ba? Dahil ba si Miss Minchin? At saka mga kapatid, binigyan ka pa rin ng pagkakataon ng Panginoon. Mag-amen ang mga pasaway. Parang ayaw umamin, ano? Yung kapatid, God is a God of many chances. Pero wag niyo namang gamiting license. Mabait si Lord. Gagawin ko na lang to. Mali, kapatid. Mali. How many times God has given you second chance and you still messed up? Ilang beses? Diba? God gave Samson another chance after he failed. Tingnan si Samson. Marami actually example Pero wala tayong time para isa-isahin. Si Samson lang Diba? Nagkasala. Anong kahinaan niya? Babae. Maraming instances sa Bible, si David, etc. Ito si Samson, nagkasala siya. Sino yung kanyang nagkasala siya through? Delilah. Di ba? May laro nga yung mga bata, di ba? Maghaharap na gano'n. Pagka si Samson, tapos si Delilah, ang talo si Samson. Pero pag si Samson tsaka yung tiger, ang talo yung tiger. Gano'n yun, pag maghaharap. Gano'n Kasi gano'n yung mga kapatid Ang natalo ni Delilah, sino? Si Samson. Naging weakness niya. Nagkasala siya pero binigyan siya ng chance ng Panginoon. Ang sabi niya mga kapatid, basahin natin para makita natin. Judges 16:28. Then Samson prayed to the Lord. Nagkasala siya. Nahuli siya ng Philistine. Kasi kikinat yung buhok niya Di ba? Nagpakalbo siya. Hindi, wala sa script Kinat yung buhok niya. Nang hina siya mga kapatid. Anong nangyari? Dinahuli ngayon siya ng mga Philistine. Tapos nakatali siya. Nagpray siya. Anong sabi ni Samson? Anong sabi diyan? Anong sabi niya? Sovereign Lord, remember me, O God. Please strengthen me just once more. Minsan pa, last request, Lord, sabi niya. Kasi, ito ibig sabihin, repentant na siya. God, please strengthen me just once more, and let me, with one blow, get revenge on the Philistine for my two eyes. With my two eyes. Ano nangyari? Gano'n nga, gumuho yung templo at nagbagsakan, namatay yung mga Philistine. Pero tandaan natin, nagkasala siya, pero nabanggit pa rin siya sa Hall of Faith. Ano sabi ng Hebrews 11:32? And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson. Ang tinutukoy dito, mga Hall of Faith, mga kapatid. Hindi inalis yung pangalan ni Samson. Nagkasala siya. Pero binigyan pa rin siya ng another chance ng Panginoon. Binibigyan ka ng Panginoon another chance na bumalik sa Kanya. Ano man yung nagawa mo sa Panginoon, maaaring sinasabi mo, Lord, malaki itong ginagawa ko laban sa iyo. Parang gusto kong bumalik, pero ang laki nitong nagawa kong pagkakasala, kapatid. God is a God of love. He wants you to return. Kaya gusto ko niyang manumbalik, gusto ko niyang bigyan ng another chance. God's invitation to return. You have failed because of a certain sin and you broke God's heart, but God wants you to return to Him. Hosea 14:1, ang sabi diyan, return, O Israel. Tingnan niyo yung puso ng Panginoon, matindi. Yung pag-ibig ng Diyos, matindi. O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Nagkasala ka, sabi ng Panginoon, return. Return. Amen? Bumalik tayo. Amen? We should not let any sin affect our relationship with God. Ano man yan? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano man yung nakakahinder sa relationship natin sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating hayaan yung mga bagay na yun na makapaghinder sa relationship. Zechariah 1:3, sabi, therefore say to them, thus says the Lord of hosts, return to me, declares the Lord of hosts, that I may return to you. Nakita mo, it's a relationship Hindi one-sided, return lang. It's a relationship. Kasi ang Diyos faithful, nandyan lang yan, hindi naman umaalis Andiyan kayo mga kapatid. Faithful pa rin siya, nananatili noon, ngayon, magpakailanman. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Ikaw lang Ikaw lang ang inaantay ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Pag bumalik ka sa Kanya, then the relationship will be restored. Amen? Yun nga, return to me, sabi ng Panginoon. The invitation is for all people. Mark 16:15, sabi niyan, and said to them, go into all the world and proclaim the gospel to all creation. Ngayon, lahat ini-invite ng Diyos. Magbalik loob sa Kanya. Unbeliever, believer, ini-invite ng Panginoon. And lalong-lalo na yung mga unbeliever, sabi ng Panginoon. Kaya nga,
we need to preach the gospel to all people. Amen? Kaya importante yon. Because the invitation, number 1 point, is for all. Para sa lahat, mga kapatid, walang tinatangi. Pangalawa, provision to return to God. Ngayon, in-invite ka ng Panginoon eh. So wala lang. Ganon? In-invite ka eh. Anong nag-aantay sa ating lahat? Amen? Pangalawa, provision to return to God. God does not just desire people to return to Him, but He also provide them means to return. Para makabalik sa Kanya, binigyan tayo ng means. Ano ba yung provision? Una, the provision is for all people. The provision is for all because the invitation is for all because the provision is for all. Medyo doctrinal kasi ito, mga kapatid. I hope naiintindihan ninyo. Yung invitation para sa lahat, ini-invite niya, come. No? Proclaim the gospel to all people. Why? Because the provision, yung pinagkaloob ng Panginoon ay sapat para sa lahat. Amen. For example, bibigyan ko ng example. Nag-invite ako ng mga tao. Nag-invite ako 100 people. Pero yung pagkain for 20 people lang. Tapos may pangalan pa, yung nakapak, may pangalan pa. Pero in-invite ko 100 people. Fair ba ako o hindi? Ha? Hindi ba kayo? Naintindihan niyo ba? Kaya sinasabi kong, the invitation is for all because the provision is for all. Bakit saan ako nagpumupunto, mga kapatid? Ang ibig sabihin ko, si Jesus namatay para sa lahat. Jesus died for all. Kasi may mga naniniwala, no? Na si Jesus namatay para lamang sa elect, sa iilang mga tao. O may doktrinang gano'n. Kung hindi nyo po alam nyo. Ito, pumupunta ako sa doctrinal para naiintindihan natin yung mga doctrinal issues. Si Jesus daw namatay para lamang, for example, sa elect. For example, lagyan natin yung 20 people na yun. Yun lang yung elect. Doon lang namatay si Jesus. Yung dugo ni Jesus para lang doon sa 20 people. In-invite mo lahat tapos yung provision mo para lamang sa 20 people. Naintindihan niyo ba? Hindi fair eh. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, Jesus died for all people because He is genuinely inviting all people because the provision is for all. Yung handa para sa 100 people. Amen. May pangalan pa ni. Pero may requirement. Mamaya, alamin natin. Okay, 1 John 2:2, anong sabi niya na? He is propitiation for our sins and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Para lang ba sa elect? Namatay si Jesus? Yung doctrine na yun, yung sinasabi na particular atonement, na si Jesus namatay lang para sa ilan. We don't believe in that. Because we believe in this verse. Jesus died for the sins of not just for our sins, but for the whole world. Kaya lahat, ang invitation ng Panginoon, lahat eh. Ano kaya yun? In-invite mo lahat, tapos si Jesus pala namatay para lamang sa 20. Ano kaya yun? Hindi genuine yung invitation. Hindi genuine. Andiyan kayo, mga kapatid? This is why I do not believe in the doctrine of limited atonement or particular atonement or particular redemption that teaches Jesus Christ. That is only for the elect. So, noon pa man, yung provision ng Panginoon, pinorshadow na eh. Ano yan? Genesis 3:7, ito yung man's religion. Anong nangyari, mga kapatid? Basahin natin sabay-sabay. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. Anong ginawa nila? Naggansilyo daw. Yan yung unang paggagansilyo. Naggansilyo ng dahon, dinamit daw nila. That's our effort. That's our own righteousness. Self-effort para magkaroon ng righteousness. Pero anong ginawa ng Diyos? Nag-provide siya. God's provision, Genesis 3:21. The Lord God, hindi ba nilang sinabi ng Diyos, okay na yan. Bagay naman sa inyo eh. Di ba? O yung ano pa yan? Organic. Di ba? Dahon eh. Bakit hindi ba sinabi nila, sige, bagay naman eh. Ano pa yan? Hindi na.
Hindi naman binigay pa sila ng Panginoon because it foreshadow yung darating na provision ng Panginoon, which is the Lord Jesus Christ. Hindi pwede ang self-religion, hindi pwede ang self-effort. Ipadadala kong Panginoong Kristo, panampalatayanan mo at ikaw ay maliligtas. Hindi kayo mga kapatid? Kailangan natin yung sacrificial offering ng Diyos. Siyempre, pagka naglagay ka ng skin, kailangan mo pumatay. Wala mo doon sa idea, wala doon sa kwento, pero it is implied. Ano yung kapatid? Kaya it foreshadows the provision of God, which is the Lord Jesus Christ. So nangyari nga ngayon yung provision. Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgression, crushed for our iniquities, chastisement that brought up, amen, by His wounds we are healed. Ngayon, nangyari yan sa panahon ng Panginoon Kristo, sa buhay ng Panginoon Kristo. 1 Peter 2:24, basahin natin. He Himself bore our sins. Sino to? Si Jesus. In His body, on the tree, the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, we are healed. Kaya itong verse na ito, hindi sa physical healing, mga kapatid. Laging ginagamit sa physical. By His wounds, we are healed. Kapatid, this is spiritual healing. Kasi galing yan sa... Thank you, anak. Commercial. Commercial muna ba? Sabi niya dito, by His wounds, we are healed. Spiritually, we will be healed. Galing sa Isaiah, kinote ni Peter. Meron tayong spiritual na kagalingan dahil sa mga sugat ng Panginoong Hesukristo. Ayun mga kapatid, ma-restore yung ating relationship. Note, Isaiah prophesied 700 years before Christ's ministry, death, and resurrection. Si Isaiah, 700 years bago. Ang tindi, ang layo, ang tindi ng prophecy, mga kapatid. So, ibig kong sabihin dito, pangalawa, the invitation. Una, the invitation. Pangalawa, the provision. God is inviting us to return, but the provision is already there, mga kapatid. It's sufficient for all. And lastly, response to return to God. How are we going to respond? Okay? Number 1, accept the invitation to return. Diba? Sino dito na-invite na yung tinatawag na RSVP? Ayan. Ibig sabihin ng RSVP, no? Accept the invitation. Possession of the provision is through believing. Kailangan mong manampalataya. Anong sabi ng Biblia? John 1:12. Sige, sabay-sabay natin basahin. But to all, okay. God is inviting me. He desires everyone to return to Him. The provision is already there. It's provided. The Lord Jesus Christ died on the cross for our sins. Pero meron kailangan gawin, mga kapatid. We need to, what? Ano sabi dito? Dito, mga kapatid. But to all who receive Him and who believe in His name, they gave the right to become children of God. May dalawang gagawin. There are several words used for believing in Jesus, such as receive Him, confess His name. Yun yung pwedeng nakalagay sa Biblia. If we confess His name, we call upon Him, we will be saved. Ibig sabihin, nananampalataya ka sa Panginoon. The invitation is for all, and the provision is for all, but the invitation requires response. Para sa lahat yung invitation, para sa lahat yung provision. Pero, kailangan mo mag-respond. RSVP. Amen? Ibig sabihin ng RSVP is an initialism derived from the French phrase, ano sabi dyan? Respondes il vous plaît. Meaning, please respond. Literally, respond if it pleases you. It requires confirmation of an invitation. Okay, ina-invite ka. Ba, kailangan mong mag-receive. Kailangan mong mag-believe, mga kapatid. Kailangan nating mag-respond to the gospel. O sinasabi nila, ay yung response na yon, sa Diyos din. Yes, God is working through our hearts. Totoo yun, mga kapatid. Through Holy Spirit. Totoo naman yun. I believe in that, mga kapatid. Pero meron pa rin response.
meron pa rin tayong dapat pa rin tayong mag-respond. Returning to God requires us turning away from our sins. Kailangan din ng repentance. Repentance is element of genuine faith. Paano masasabing totoo yung pananampalataya mo, kapatid? Pastor, nananampalataya po ako eh. Kapatid, buong Pilipinas, halos lahat nananampalataya. Sasabihin nila, I believe in Jesus. Nagpapako pa nga ako sa krus eh. But the question, is your faith genuine faith? Ang genuine faith, mayroong element of repentance. Mayroong pagtalikod sa kasalanan. Mark 1:15, anong sabi dito mga kapatid? The time is fulfilled and the kingdom of God, repent and believe in the gospel. Humans have capacity to reject and accept God's invitation. Meron kang capacity, i-reject mo ba o tatanggapin mo? Sabihin mo sa katabi mo, i-reject mo ba o tatanggapin mo? Yung invitation ng Panginoon. Okay? He uses people to invite other people to return. Ngayon, para i-invite ka, si Lord ba? Sabi niya, Julito, magbalik loob ka na. Hindi naman kapatid, di ba? Maganda kung ganun lagi. Maaaring may mga ganung pagkakataon. Hindi natin alam. Di ba? Na ang Diyos mismo ang nangungusap sa Kanya. Walang mga taong nag-i-intervene. No? Maganda kung ganun. May mga ganung patotoo, but we don't know. Pero ang gumagamit ng tao ang Panginoon para i-invite ka, kaya nga may evangelism. Magbalik. Kaya ang evangelism, parang sinasabi, magbalik loob ka sa Panginoon, magbalik loob ka sa Panginoon. Parang ganun lang kasimple yung kapatid eh. Kaya nga sabi ng Romans 10:14-15, how then can they call on the one they have not believed? Kasi ang context niyan, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. O ngayon, ang argument, how they can call on the one they have not believed in, and how they can believe in the one whom they have not heard. Naintindihan niyo? And how they can hear without someone preaching to them. Paano makakaparinig? Walang nag-preach. Kaya napakahalaga ng evangelism. And how they can preach unless they are sent. Walang church, walang nagpadala, mga kapatid. As it written, how beautiful are the feet of those who bring good news. So ano yung process? Sending, may nag-send, church, God Himself, in-appoint na maging preacher, sending, preaching, hearing, believing, and calling. Ganun yung pag-invite ng Diyos. Ang tanong, na-invite ka na ba? Amen? Nag-respond ka ba, mga kapatid? Amen? What will happen to those who reject the invitation to return? Okay, in-invite ni Lord lahat. Ano mangyayari doon sa mga nag-reject? Busy ako eh. Naku, wala akong time dyan, kapatid. Busy ako sa trabaho ko, wala akong time kay Jesus. May napanood ako sa Facebook nung nakaraan. Talagang na-break yung puso ko doon mga kapatid eh. Lahat ng tao tinatanong, do you know Jesus? Ewan ko kung saan, hinahanap ko kung saan yung lugar na yun eh. Do you know Jesus? Halos 100% sinasabi nila, no. Hindi nila kilala si Jesus. Mga kapatid. Kaya napakahalaga ng preaching the gospel. We need to invite people to return to God. Okay? Mark 16:16, sabi dito, whosoever believes and is baptized will be saved. Ano mangyayari sa nag-reject? Ang linaw mga kapatid, di ako nagsabi niyan. But whoever does not believe will be condemned. If you don't believe, okay, you don't believe, you don't accept the invitation. I'm inviting you to receive the Lord Jesus Christ. Inviting you to be reconciled to Him by believing in the Lord Jesus Christ. And sasabihin mo, wala kang time. Ano mangyayari sa'yo? Ito sabi ng Biblia. They will be condemned. They will go to hell. Luke 10:16, the one who hears you, hears me. And the one who rejects you, rejects me. And the one who rejects me, rejects Him who sent me. Okay, pastor, ang tagal ko nang nagpipreach dun sa tao na ito, hindi nakikinig. Don't worry kapatid, he is not the one, you are not the one he is rejecting. He is rejecting the one who sent that person. Kung sino nagpadala dun sa tao na yon. Yun ang nire-reject ng tao na yun, mga kapatid. Naintindihan nyo? Pastor, hindi yung parang pinakikinggan eh. Hindi naman ikaw ang nire-reject nun eh. Ang nire-reject niya, yung nagpadala sa'yo. Sino nagpadala si Jesus? Sino nagpadala kay Jesus?
God the Father. Hindi na natin. Kaya huwag tayo mapupustrate. Amen? The one who hears you, hears me. And the one who rejects you, rejects me. And the one who rejects me, rejects him who sent me. Ganun lang yun. If they reject your message, they will be condemned. Okay? We must keep preaching the gospel even people rejects it. Remember, we are not the one they are rejecting. Sabi mo sa katabi mo, keep preaching the gospel. Humble yourself to return. It takes humility to return. Pride is saying, I can live without God. I don't need God. It takes pride. It takes humility. If you don't want to return to God, that's pride. Nga pa that? Parang sinasabi mo, I don't need God. It takes humility. You need to humble yourself. Kaya ang mga nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Pero yung mga nagmamataas, nagyayabang laban sa Diyos, ibinababa niya. Excuses hinders us to return to God. We tend to make many excuses. Bakit hindi ka nakakabalik sa Diyos? Bakit nahihirapan kang bumalik sa Diyos? Because of many excuses. Bigyan natin ng example. Example lang ito, kukunti lang ito. Una, I'm just a human. Wag yun nakakantahin. I'm just a human, di ba? Sabi niya, this should not be excused when we commit sin. Pag nagkakasala, imbis na magpakumbaba sa Diyos, imbis na ikumpisal sa Diyos ang kanyang mga kasalanan, sensya na, tao lang eh. Kunwari, itaas ang kamay ng mga guilty. Invisibly, itaas ang kamay ng mga guilty. Ilang kaya? Huwag yun itaas kasi makikita namin eh. Taas ang kamay. Baka lahat tayo mga kapatid. Nagkasala ka. Tao lang eh, well. Anong magagawa? Tao lang. Excuse number one excuse ng mga tao, mga kapatid. Imbis na magpakumba sa Panginoon, Lord, kasalanan po. Imbis na mag-agree na kasalanan yung iyong ginagawa. Ano yun? Pastor, marupok lang eh. Pastor, marupok po eh. Andiyan kayo, mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Sabi mo sa tayo, humble yourself. Puro excuse eh. Pero merong spiritual version yon. Yung tao lang. May spiritual version yon. Anong spiritual version yon? God is not finished with me yet. Hindi pa tapos si Lord sa akin. Nagkasala. Ito, kapatid. Yung usual, tao lang eh. Imbis na umamin sa kasalanan, Lord, forgive me for I have sinned sa mga bagay na ginawa ko. Tumingin po ako sa babaeng hindi na... Imbis na umamin, likas sa mga lalaki. Tao lang eh. Yun yung natural. Pero may spiritual. May sound spiritual version. Ano? Yung, hindi pa tapos si Lord sa akin. May ginagawa pa si Lord sa... Imbis na umamin, may spiritual version. Parang religious term eh, na ginagamit. God is not finished with me yet. Hindi pa tapos si Lord sa akin, may ginagawa pa. Imbis na umamin. Diba? Pride pa rin yun. Guilty, hindi. Guilty. Ano pang pangalawang excuse? It is not my fault. Ito, lagi din to. Kasi nakakainis kaya sinapak ko eh. Edi, kasalanan niya, hindi ako. Bakit ako sinisisi mo? Ininis niya ako eh. Kapatid, ikaw yung sumapak eh. Di ba, kapatid? Bakit siya sinisisi mo? Ikaw ang nawala sa kontrol eh. Ikaw ang nagmura, ikaw nagsalita ng masasama. Kasi siya eh. Crazy, pastor eh. Too much crazy. Kapatid, ikaw pa rin yun eh. It's still your fault. Kasi may ginawa kang masama, nag-respond ka ng bad. It's still your fault. Fault, mga kapatid. Another reason why we become prideful against God, imbis na magpakumbaba, sasabihin natin, di ko naman kasalanan yun eh. It is because of my hormones. Ayan, lagi ako. Tumatanda na kasi ako eh. Kaya medyo, hayaan mo na, yung hormones ko nagbabago. Ikaw pa rin yun eh. Di ba? Oo, scientifically may epekto yun.
Parang nag-iiba yung ano. Pero yung tuyuin ka ng tuyuin at magsalita ka ng masama, magmura ka, etc. Gagawin mo, mga kapatid, kasalanan mo na yon. Huwag mo isisi sa hormones. Huwag mo isisi sa hormones, kapatid. Nawawala, nagkakaroon ng pride. Imbis na umamin tayo sa ating kasalanan. Hindi tayo makabalik. Bakit? Dahil dito sa mga to. Ano pa? It is because of Him. There is something about Him that makes me angry. Wala namang ginagawa. Ewan ko ba, pastor? Pag nandyan siya, parang mainit yung dugo ko sa kanya eh. Wala pang ginagawa yun. Wala pang ginagawa yun, ha? Ewan ko ba, pastor? Sasabi niya, tulungan niyo po ako, pastor. Sabi niya, di ko alam. Pagka nakikita ko siya, talagang sinisisi dun sa tao na yun. Meron something sa kanya, baka may sapi siya, pastor. O meron siyang, may kargayan, pastor, kaya sinisi mo pa. Di ba? Sinisi mo pa, ikaw yun eh. Di ba? Sabi mo, ikaw yun eh. Okay. Baka mag-away pa kayo, ha, kapatid, ha? Okay. Ano pa? The woman gave me the fruit. Oh, sounds familiar? The woman, kaya nga, you keep on blaming it. It's not my fault. Pride yun, kapatid, pride. Andiyan pa ba kayo? Sounds familiar? Sabi niya dito, the woman gave me the fruit, and I ate. Andiyan na yung palay, anong gagawin ko, pastor? Di ba? Malapit na kasalanan niya yan eh. Malapit-lapit siya eh. Nililingkis niya ako, pastor eh. Wait, responsibility mo pa rin yung kapatid. Sabi niya dito, the woman gave me. Sabi ng lalaki, itatago natin yung pangalan, hindi natin papangalanan, ha? Sabi niya dito, the woman gave me the fruit, and I ate. Kinain ko lang kasi inalok niya eh. You know? Sabi naman ng woman, the woman gave me the fruit, the woman gave me the fruit, and I ate. The snake, sabi naman ng woman, the snake. The snakes deceived me, and I ate. Oh, kawawa yung snake. Yung snake ang huli. Wala nang masisi. Di ba? Hindi niya pwede sabihin si Lord, bakit mo ako nilagay dito? Di ba? Andiyan kayo mga kapatid. Kaya kinurse. Pero yung sumpa, lahat. Kaya hindi pwedeng manisi mga kapatid eh. Ang sumpa sa lahat, mula doon sa iahas, may sumpa. Yung babae, may sumpa. Yung lalaki, may sumpa. Diba? Kasi lahat equally responsible. Lalong-lalo na yung lalaki. No? Hindi na natin papangalanan, ha? Tatago natin yung pangalan. Ano pa? Excuse number 1, I am just a woman. Excuse number 2, it is not my fault. Excuse number 3, everyone else is doing it. Bakit mo ginagawa yun, sis? Lahat sa trabaho namin, ginagawa rin naman yun eh. Di ba, mga kapatid? If you cannot beat them, join them. Yan ang katiwiran niya. If you cannot beat them, pastor, join them. Oh. Lahat gumagawa eh. Kapatid, that's pride. Imbis na magpakumbaba tayo, ginagawa naman. Si sister nga, ganun din eh. Si pastor nga, ganun din eh. Gagawin ko rin. Hindi, it's equally meron kang responsibilidad sa Diyos, hindi si pastor. Hindi naman si pastor lang ang papasok sa, ikaw rin eh. Diyan kayo mga kapatid. Ano pa mga kapatid? Pang-apat. Ito, medyo parang spiritual. I already prayed for it. Pastor, pinadalangin ko naman, hindi naaalis. Sounds familiar? Pastor, pinapanalangin ko naman, maalis tong bagay na ito, malubayan ko tong bagay na, parang hindi. I prayed for it. Hindi matadaan sa ganun. I already prayed about it, my anger towards him, but still there. Pastor, pinanalangin kong patawarin ko talaga siya eh. Talagang nagkumukulo ang dugo ko sa kanya pag nakikita ko sa kanya. Naaamoy ko pa lang yung kanyang pabango. Talagang tumataas na yung aking high blood. Tumataas yung high blood. Tumataas yung high blood. Di ba? Doble yun. Tumataas. Pero pinanalangin ko naman, ayaw maalis. Ginagamit natin yung prayer, kapatid, as an excuse.
Nangyayari, hindi. Nangyayari. I already prayed about it. I already prayed about my anger towards him, but still there. I prayed that I stop doing this, but I can't. Pinalalangin ko naman, itigil ko to. Pero hindi ko matigil. Kapatid, ginagawa mong excuse yung prayer. Kailangan mong mag-repent. Magpakumbaba sa Diyos. Aminin na nagkasala ka sa Diyos. Nagiging excuse yung I prayed for it. Lastly, kapatid, marami pa actually. Pero lastly, ano yun? Commonly, God is my judge. Nagiging excuse. Sasabihin ni Pastor, sis, halikat, may sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa'yo, may mali kang nagawa. Don't judge me, Pastor. God is my judge. O, diba? Sino ka? O, pagka kinurek mo siya, sino ka para husgahan ako? Talaga no? Parang pelikula eh. Nagiging excuse yung God is my judge. Ipapatato pa eh. God is my judge. Nagiging excuse. Talaga, judge ka ng Panginoon pagdating ng panahon. Yari ka. Totoo yun. Pero wag mong gawing excuse para sa ginagawa mong kasalanan. Ganito na ako eh. Namumuhay akong makasalanan. Nagdadamit ako ng dress, kahit lalaki ako, wala akong problema. God is my judge. God is my judge. Okay, sige. God is your judge. Walang problema. Nagiging excuse. Huwag tayo mag-excuse mga. Therefore, humble yourself before the Lord. We must make a firm decision. Job, sabi na dito, Job 22 verse 23, if you return to the Almighty, you will be what? Restored. Sabi dito ng Biblia. If you remove unrighteousness far from your tree. Anong kailangan natin gawin? Magkaroon tayo ng basag na puso. Umamin tayo sa Diyos. Kapatid. Hindi pwedeng nagmamataas tayo sa Diyos. Nagpapataas tayo sa Panginoon. Ano sabi ng Psalms 51 verse 12? Restore to me the joy of my salvation and uphold me with willing spirit. Ang gusto ng Panginoon, contrite and broken spirit. Remember si King David, mga kapatid, nagkasala siya kay Bathsheba. Diba? Nagkasala. Una, nagpapatay pa siya. O, diba? Pinapatay niya si Uriah. Tapos nagkasala kay Bathsheba. Anong nangyari, mga kapatid? Pagkatapos nito, nagbasag ang kanyang pusong lumapit sa Panginoon. Contrite and broken heart before the Lord. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Nirestore siya ng Panginoon. Tapos nanalangin siya, restore to me the joy of my salvation. Amen. Lastly, we must guide others to return. Ngayon, may nanghihina, merong nawawala, may naliligaw na kapatid. We are called by God to help people to return to God. Anong sabi mga kapatid? Strong should help the weak to return. We should be patient with other people and be compassionate towards them. May naliligaw ng landas, kapatid. Ikaw na malakas. Tulungan natin yung mga nanghihina. Anong sabi ng Biblia? Galatians 6:1. Brothers and sisters, if someone is caught in sin, you. Sabihin mo sa katabi mo, you. Yan. You who are spiritual should restore them gently. May nagkasala daw, kapatid. Anong gagawin? Merong naliligaw, may nawawala sa Panginoon. Anong gagawin mo na ikaw na medyo na malakas? Restore them gently. Tandaan nyo, mark the word, gently. Minsan kasi nawawala yung gently. O ikaw, nawawala ka na sa simbahan na bumalik-balik ka nga. Mapapunta ka sa impyerno. Walang gentleness eh. Di ba? O, bahala ka dyan sa buhay mo. Walang gentleness eh. Restore them gently. Help the weak, mga kapatid. Amen? Magtulungan tayo. Kung merong nawawala, merong naliligaw, help them. Amen? Restore them. Ang bumabagsak, tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Amen? May bumagsak. O yan si sister, ganyan. O naku, ganyan talaga yan. Pamilya niya, ganyan. Naku, mana yan sa nanay niya. Ang bumabagsak, tinutulungan. Hindi pinagtutulong-tulungan. Remember, God is God of many chances.
Maging patient tayo mga kapatid, compassionate sa iba. Minsan yung compassion ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung forgive ng Diyos, hindi natin ma-reflect sa iba eh. Pinatawad ka, yung iba ayaw mo patawarin. Ay naku, wala nang chance yan, pastor. Itiwalag na yan. Pastor, pwede niyo po bang itiwalag to? Magsusulat kayo, pastor, please. Itiwalag mo ito si Reyes. Cesario Reyes. Talagang walang hindi magkakamali eh. Di ba? Itiwalag nyo na po yan kasi po ganito yan eh. O baka makatanggap ako mamaya. Sister Dan, baka makatanggap ako. Papatiwalag natin si brother. Hindi, biro lang mga. We must help one another. Amen. To return to God. Okay, let me close. God wants you to return to Him like the prodigal son to his father. Nais ng Panginoon, sino ka man kapatid, nasa virtual, nasa recorded, God wants you to return to Him like the prodigal son returning to his father. Nais kang bumalik ng Panginoon. God is a loving God. He is a God of many chances. Are you still living in sin and do not have relationship with God? Repent and believe the Lord Jesus and you will be reconciled with God. Are you a believer and fall from sin? Confess your sins. Remember, He is just and faithful to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Nais ka ng Panginoon bumalik sa Kanya, kapatid. Kailangan mo lang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tanggalin natin yung mga excuses natin. Bumalik tayo sa landas ng naisin ng Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at itataas tayo ng Panginoon. Nawa masabi natin, I shall return. Kung tayo man ay naliligaw. Amen? Let us all stand. Thank you, Jesus.